The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya na International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Idineklara kasi ng ICC judges na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baliktarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Nahaharap si Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Dismayado naman ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado niyang si Attorney Nicholas Kaufman, hindi sila pinayaga ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon ng medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang kalagayan ng dating presidente. Iaapela raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigiit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.